Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa iyo bilang presidente, ipinahuli mo pa ang kanyang ama sa mga dayuhan. Wala kang utang na loob. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara, ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Marcos wants us to feel that he is the one solving our problems, when in fact, it is Marcos who created all these problems. Ang gutom, ang unemployment, high inflation, trade deficit, budget deficit, kaya pangawat na sa tanang buhaya ang atong deficit. That's why, my friends, I am putting my faith on Sara Duterte for president. Because I see only that Sara Duterte, even with her quiet, calm demeanor, has the strength of character and the integrity to be our leader and run our country from the bottom up. Wala na tayong mamanahin kay Marcos. Puro utang, puro pangawat. We need a leader that will rise from these ashes and lead us back into a bright day. My friends, it is my honor to be in Davao City again, to be with the family of Rodrigo Duterte, and to wish him a happy birthday despite his circumstances, and to show my support for Vice President Sara Duterte for 2028. Bakit si Rowena Guanzon nga dilawan man na? Dilawan man na! Kaning tao direho nga sigig sabok-sabok na ako. Ang dilawan man kang anong gadul-dul man kang Bibi Sara karon. Ayaw na yun si Bibi Sara. Ayaw na lang naghisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Upod na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Kaya kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating pangalawang Pangulo, Her Excellency Vice President Inday Sara Duterte, sa ating pong mga miyembro ng City Council, kay Vice Mayor Rigo Duterte, sa ating mga kongresista, Congressman Paulo Duterte, Congressman Omar Duterte, at ang aking kaibigan, Congressman Sid Ungab, sa ating mga city and barangay officials, at higit sa lahat, sa inyong lahat, mga Dabawenyo, magandang araw, at ang aking taus-pusong pagbati at pakikiisa sa ating ginagawang selebrasyon ng Araw ng Davao. Higit pong makasaysayan ang pagdiriwang ngayon ng Araw ng Davao sapagkat nataon na pagdiriwang din ng 81st birthday ni Tatay Digong. And I was also told that in keeping with the times, ngayon lang din ho, nag-celebrate kayo dito sa Araw ng Davao nang walang float, walang motorized or anumang vehicle sapagkat higit na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Magkaganoon pa man, maging simple, payak ang ating pagdiriwang, ang importante, huwag po nating kalilimutan na patuloy ipagdasal ang kaligtasan, ang kalusugan at ang kalayaan at sana'y pagpapauwi kay Tatay Digong sa lalong madaling panahon.
At alam ko rin naman na hindi matitinag ang prinsipyo ng mga Dabawenyo, ng mga Mindanawan. Hindi po kasi aral sa kasaysayan ang kasalukuyang administrasyon. 400 taon tayo sa ilalim ng bansang Espanya, hindi natinag ang mga Mindanawan. Halos 50 taon tayo na kolonya ng Estados Unidos, hindi natinag ang mga Mindanawan. Sinubukan nilang sirain ang katatagan ni Tatay Digong. Subalit nung kinamusta ko kay Mayor Baste ang kalagayan ni Tatay Digong, ang tugon niya, okay naman siya, subalit siyempre hindi okay dahil nakakulong. Kanya lamang, sinabi raw ho sa kanya ni Tatay Digong, tanggap na niya ang kanyang kapalaran kung anuman ang kahahantungan. Kaya lalo ho akong na-inspire doon sa katagang binitawang iyon ni Tatay Digong, nagbigay buhay muli sa kanyang naturan that I am not a Filipino for nothing. Huwag po nating sayangin ang kanyang legasiya, patuloy po nating ipaglaban ang bawat Pilipino, ang ating bansa laban sa mapang-abuso, korap at kurakot na administrasyon. At bilang panghuli, alam ko hong hindi ko na kinakailangan kayong paalalahanan, kung hindi buong Pilipinas, buong mundo, nakasabay po nating nagdiriwang ngayong lahat. Alam naman natin na sinubukan nilang sirain ang tibay ng paninindigan ng Mindanawan, hindi sila umubra kay Tatay Digong. Patuloy ang kanilang ginagawa, subalit hindi rin sila umubra at hindi sila uubra kay Vice President Inday Sara Duterte. Subalit, higit pa pong humihigpit ang laban, alam kong hindi kayo bibitaw at walang bibitiw, patuloy po nating tulungan, protektahan at suportahan si Vice President Inday Sara Duterte sa mga darating pang araw na harapin nating pagsubok. At muli ho sa inyong lahat, kay Mayor Baste Duterte, isa pong karangalan na ako'y maging bahagi ng makasaysayang pagdiriwang nating lahat ngayon ng araw ng Davao. Muli ho, maraming salamat, magandang umaga. Ako po muli si Attorney Vic Rodriguez, inyong kaibigan, Pilipino, abogado, at katulad ninyo, maisog. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you very much to Attorney Vic Rodriguez. Good morning, Davao City. Good morning to all of our guests. Good morning, Vice President Sara Duterte. Good morning, Mayor Duterte, Congressman Duterte, and to the Davao City Council, the local government, and everyone else. I'd like to greet a happy 89th Araw ng Davao to everyone here, and a happy 81st birthday to former President Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. To everyone here, have a great day. Enjoy despite the geopolitical situation. Alam natin ang daming problema ng bansa natin ngayon, but we still have time to celebrate our successes and to celebrate the success of this beautiful city. So to everyone here, have a great day. Enjoy and God bless. Thank you, everyone. Thank you very much, Congressman Kiko Barzaga. A very young member of the House of Representatives. Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, Vice Mayor Rigo Duterte, Congressman Sid Ungab, Congressman Omar Duterte, Congressman Harold Duterte, to the whole Davao City Council, to all of our other special guests, and to, of course, all of the Davaoenos. Maayong buntag sa inyong tanan. Happy Araw ng Davao and happy birthday PRRD. Daghang salamat po Mayor Duterte sa inyong imbitasyon, and I'm very happy to be here again. And to all of the participants in today's parade, you've done a very good job, and I hope that we have a very good day today. Alam niyo po, ako ay masaya na makabalik dito habang ang Congress ay nasa session break. And sinabihan ako na kaming mga congressman, dapat wag masyadong manggulo. Mas mabuti daw ang congressman ngayon, magbakasyon muna. At baka akala nila nasa abroad ako. Hindi nila alam, sa Davao pala ako pupunta.
kung saan mas maganda, mas malinis, mas safe, at napakabait ng mga tao. At dapat din suportahan ngayon ang domestic tourism, lalong-lalo na dahil sa taas ng presyo ng langis. Ganon din, kung may mga Davaoenyo na gustong bumisita sa Maynila, welcome na welcome po kayo at pwede tayong magkita sa Luneta. Mayor, baka pwede tayong mag-arkila ng barko. At kahit ilang Davaoenyo ang gustong bumisita sa Maynila, pwede tayong magkita doon. Sabihin lang ninyo ilan ang gustong bumisita. Pero baka aabot sa 100,000. Baka kung anong iisipin nila. Basta nandun tayo para sa turismo at sightseeing lang. Pero pagdating ninyo sa Luneta, bahala na kayo kung saan kayo susunod na pupunta. Kaya ako po ay, of course, also sure na gusto niyong bumalik kaagad sa Davao dahil ang ganda dito. At ang Davao, of course, ay isang very promising tourism destination na gustong puntahan ng mas marami pang mga Pilipino. At lalong-lalo po ngayong araw, ang araw ng Davao at ang isang special day, ang birthday ni former President Rodrigo Duterte. I'm sure it's going to be a very festive day. Kaya bago akong magtapos, gusto ko lang pong batiin muli ang buong lungsod ng Davao, isang happy araw ng Davao, happy birthday PRRD, at isang maayong buntag sa inyong tanan. Daghang salamat po muli sa inyong imbitasyon. Matayo Davao! Maayong buntag Davao! Gusto ko mas malakas. Maayong buntag Davao! Yeah, buddy! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo po yan. Hindi po ako nang bobola. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay, noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na i-redeem mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa iyo bilang presidente, ipinahuli mo pa ang kanyang ama sa mga dayuhan. Wala kang utang na loob! Mga kababayan, ito po ang tinatanong ko sa inyo. Gusto nyo ba ang umuwi
si President Rodrigo Duterte dito sa Davao! BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara, ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Papayag ba kayo doon? Ayun, gusto kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Maraming salamat po. Maayong buntag, Davao! Maayong buntag sa atong Vice Presidente, ang Mayor Baste, o sa Duterte family, sa atong mga congressman, labi na kay Omar, kay Harold, kay Lian de Biste, ari akong amigo nga si Kiko Barsaga, kag tanan diri, assalamualaikum. Sa mga taga Davao, nawa pa kailan ako, this is not the first, kailan mo na ako? Wa man dagang kailan, Bisaya man ko. Pero Ilongga gid ako, pero kay sa Dumaguete man ko nag-high school niya ang akong mga paryente, dagang kay kumpirente Bisaya, that's why Cebuano pud ko. Dagang mga Guanson sa Cebu. The first time I met Rodrigo Duterte was a historical event. We campaigned for President Cory Aquino against Marcos and his warlords. Your Lola Soling was then our leader here in Davao. Hindi ka pa natao, Omar. So, ang officer in charge diri as Vice Mayor si Rodrigo Duterte. Ako ang officer in charge, Mayor sa Cadiz City, Negros Occidental. I was 27 years old. But like Rodrigo Duterte, I was used to gangsters and private armies and ang mga komunista, taggan kayo sa Negros sa una kay Sugar Man me. Sugar Man me. Ako may nag-vice president for the Visayas dito sa City, League of Cities, kaya wa may musugot, kaya hadlok man sila tanan mo adtog Mindanao. So ako ilang gipili, I was 27 years old, gipaadto ko nila dire, kay Digong. That's the first time I met this man that everybody was talking about. And I said, I want to meet this Rodrigo Duterte, so I will go. Mag-bulletproof vest ka, Mayor, magganyan ka. Ano mo mag-bulletproof vest? Si andun si Digong. Kailangan ka ba mag-bulletproof vest nga naana siya dito? So I came here, that's the first time I met him with June Basco. I remember this meeting clearly because we were building a new nation. We were building a new democracy. We toppled warlords in Mindanao and in the Visayas, our very own Armin Gustilo. But here was Rodrigo Duterte, a lawyer, a former fiscal, and son of Tia Soleng, who stood against the Marcoses here and all their warlords. So I came to meet him. 27 anyos lang ko, niyan siya, Mayor. Kadungog ko nga, kanang imong pusil, mao mo na pinakamahal nga pusil sa kalibutan. He did not ask me any question. He just asked me about the gun I was carrying. So I said, this man is after my own heart. Because instead of talking about politics, he asked me to see my gun. At that time, I was carrying, yes, the most expensive handgun in the world. It was called an HK-P7.
the time, very hard to get that. Yun lang ang hiningi niya sa akin, na makita niya lang yung baril na yan na sinasabi, yan daw ang pinakamahal na pusil sa bilog na kalibutan. And that's when I said, hindi nga tao ni, this man is going to be a very strong leader of the nation someday. And wala yun ko nagsala. Kaya as I looked at his career, we met again. We met again on paper in the Commission on Elections, Vice President. Rodrigo Duterte, Mayor of Davao, was substituting for Dino. The problem with the certificate of candidacy was Dino signed the candidacy for Mayor of Pasay, not President of the Philippines. And therefore, there was a technicality. And somebody objected. The case was raffled to me. Prior to that, the case of Grace Poe was raffled also to me, and I disqualified Grace Poe on the ground that as a foundling, she was not natural born, and therefore could not run for President of the Philippines. Here comes Rodrigo Duterte. Substitute siyang Dino. Unsa naman ni si Dino ay nagpirma-pirma naman tong certificate of candidacy nga mayor sa Pasay may gibutang dito. God bless his soul. Di ba? The case again was raffled to me. So again, Rodrigo Duterte and I met on paper. Now remember, I was appointed Commissioner of COMELEC and was chair of that division. I was appointed on recommendation of Liberal Party members. I was not, in PC, I had no party. I was before that Commissioner of COA, professor in the UP College of Law, practicing lawyer, and former consultant, chief of staff of Miriam Santiago. I called my division commissioners to a meeting and said, first I called my father, who was a judge, and summa cum laude of Siliman, that's why I speak Cebuano. I said, I have a problem. Duterte's candidacy is for mayor. He said, what happened? It's like this, like this, like that. Where did he file it? I said, yes, he filed it in COMELEC. Is it not that when you run for mayor, you file it in Pasay City? I said, yes, but he filed it in Manila. He said, therefore, the intent of that Dino was to run for president, not for mayor of Pasay. As usual, my father, Judge Sixto Rojas Guanzon, summa cum laude of Silliman University, was correct. So I called a meeting and I said, our job in the Commission on Elections is to ensure that the will of the people will be respected. No politician called me after that. I said, it is our job to ensure that the election laws are applied fairly and justly, and that therefore the people must be given their right to choose the president of this land. And all of you lawyers will know that I needed an argument to support that decision. And the argument that I used is, of course, in Latin, lacuna legis. There is a gap in the law. There is a gap in the law and therefore needed interpretation. And when you interpret a gap in the law, you must interpret it in favor of the people. In favor of the people. Not against the people. And so when I called my commissioners and said, this is my decision, how will you vote? And they said, ma'am, we vote with you. You vote with me regardless of the consequences. Remember, President Aquino was seated in Malacanang. There were candidates of the Liberal Party, and I said, I know that man. I know that Rodrigo Duterte we have met. I trust, I have faith in the people. I have faith in the Filipino people that they will choose the right leader.
And that, my friends, is the reason why I'm here. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon nga dilawan man na? Dilawan man na! Kaning tao dire nga sigig sabok-sabok na ako. Itsa, dilawan man ka nga nung gadul-dul man kang Bibisara karon. Ayaw na yun si Bibisara, ayaw na lang naghisgutan kay karon ang kinahanlan mo, daog yun si Sara for president! Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa... Wala na minimo kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Upod na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Kahit kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 67 years old na ako. Ngayon, politiko na ako. Board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Mga kawatan. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Zero tolerance. That is why, this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. O sa mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray, sa Visayas, kabalo na makamutanan, nga ang Negros Occidental, wala yun aga Marcos ever since because gi-bankrupt niya na niya during martial law. My family, he confiscated our electric plant. All families were confiscated. Ang sugar, monopolize ang sugar trading. So we had to stop planting. Our people starved because we had to stop planting. Why will we plant if we're going to lose money? Now Marcos Bongbong is doing it again. He is smuggling sugar. That's why our sugar prices from Negros Occidental are down. Down by more than 600 pesos per kilo bag. You know what that means? That means hundreds, thousands of workers will be out of jobs in the next 2 years if this continues. Smuggling of sugar, smuggling of fuel is now going on in our borders. Marcos wants us to feel that he is the one solving our problems, when in fact, it is Marcos who created all these problems. Ang gutom, ang unemployment, high inflation, trade deficit, budget deficit, kaya pangawat na sa tanang buhaya ang atong deficit. That's why, my friends, I am putting my faith on Sara Duterte for president. Because I see only that Sara Duterte, even with her quiet, calm demeanor, has the strength of character and the integrity to be our leader and run our country from the bottom up. Wala na tayong mamanahin kay Marcos. Puro utang, puro pangawat. We need a leader that will rise from these ashes and lead us back into a bright day. My friends, it is my honor to be in Davao City again, to be with the family of Rodrigo Duterte, and to wish him a happy birthday despite his circumstances, and to show my support for Vice President Sara Duterte for 2028. Daghang salamat. Mayong buntag sa inyong tanan. Magandang umaga po. Bibilisan ko lang po ang mensahe. Kami po sa Duterte Youth Party List ay lubos na nagpapasalamat
kay Vice President Sara Duterte, kay Mayor Baste Duterte, Kong Pulong, Kong Omar Duterte, Kong Harold Duterte, Kong Sidungab, at syempre kay Pangulong Rodrigo Duterte na nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayong araw na ito. Masabi ko sa inyo, sa Kongreso, nung isang taon, hinarap si Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom at isa lang kongresista ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang inyong Duterte Youth Party List. Ang speaker noon, Martin Romualdez, ang presidente, Bongbong Marcos, ay aming ninong. Kung gusto namin ng maleta, kung gusto namin ng pera, kung gusto namin ng kahit ano, madaling lumapit. Pero hindi kami lumapit, hindi kami tumanggap kahit piso. At nung nandun si Rodrigo Duterte sa harap ng Kongreso, buong araw, at wala kahit isang kongresista na nagtatanggol, nandun kami, ipinagtanggol namin ang ama ng sambayan ng Pilipino, Rodrigo Duterte. At nung gabing yon, lumapit ang Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya, Ronald, thank you for your loyalty. Masabi ko sa inyo, yung binanggit ni Pangulong Duterte na yon ay mas mahalaga kesa sa kahit anong pera, kesa sa kahit anong posisyon. Ama ng sambayan ng Pilipino na lumapit sa iyo, nagpasalamat, yun ay higit-higit na sa kailangan namin sa Duterte Youth Party List. At dahil doon, kahit anong mangyari, kahit anong nangyari noong isang taon, nanalo ang inyong Duterte Youth Party List, number 1 sa buong mundo, number 1 sa local absentee ng mga pulis at sundalo, hindi pinaupo ng COMELEC, dinisqualify. Pero nandito kami ngayon, naninindigan para kay Vice President Sara Duterte dahil alam namin, pag upo ng ating Pangulong Sara Duterte, babalik ang hustisya sa ating bansa, mababawi lahat ng ninakaw sa sambayan ng Pilipino at lahat ito ay magpapatuloy sa tunay na pagbabago na nilagay ni Rodrigo Duterte sa sambayan ng Pilipino. Muli po, maraming salamat po at happy birthday po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mayong buntag, Davao! Bakit naman nung tinawag ako, ang tawag nyo sa message ko, short message? Parang may gusto yata kayong sabihin. Anyway, alam nyo po, I'm happy to be here. Nagkakasiyahan po tayo sa kaarawan ni Tatay Digong. Samahan nyo ko sa isang birthday greetings. Happy birthday! Happy birthday! Tatay Digong! Happy lakas! Happy birthday! Tatay Digong! Ngunit sa gitna po ng ating kasiyahan ay nagluluksa po tayo. Kaya kung makikita nyo po, may mga tao rito na nakasuot ng itim. Nagluluksa tayo sapagkat kinidnap, kinulong ang ating mahal na Tatay Digong. Anong kasalanan niya? Inubos niya ang mga adik sa Pilipinas. Binaba niya ang kriminalidad. Nilabanan niya ang korupsyon. Siya ang nakakulong. Yung mga tumanggap ng mali-maleta, yung mga nagpayaman, sila ngayon ang namamayagpag. Kaya't magluksa rin po tayo hindi lamang para kay Tatay Digong, ngunit para sa ating bayang inaapi. Bakit? Dahil ang rule of law po ay naghihingalo na. Yung Blue Ribbon Committee na dapat siyang nag-iimbestiga ng anomalya, nung palapit na sa pintuan ng Malacanang ang investigasyon, pinalitan si Marcoleta. Nilagay ang isang senador na walang bayag. Ayaw imbestigahan, puro cover up. Siya na ang nagiging defense lawyer. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya, sinong nilagay nila? Tuta ng Malacanang! Ipinilit! Binraso! Kitang-kita! Tutang-tuta, puppet na puppet nila. Ang ating mga mambabatas na dapat sila ang nagsasabi ng tinig ng ating mga taong bayan, the House of the People daw. Siyempre, hindi kasama si
Congressman Ungab doon sa mga ungas. Ito ungab, yung marami doon ungas. Anong ginagawa sa gitna ng krisis? Anong inaatupag? Impeachment! Hindi lang impeachment, yung rule of law, binabaluktot. Katulad niyan, si Luistro, si De Lima, ang papangit ng sinasabi. Magaganda naman sila, di ba? Lalo na si De Lima, kaya nga, ang daming naloko sa kanyang lalaki. Puro pagbaluktot ng batas. Wala naman sa saligang batas ginagawa. Anong gusto nila? Para siraan ang ating pangalawang Pangulo. Yang si Sedanya, tabingi! Ang katuwiran! Hindi pa tapos eh. Kaya tayo po, huwag tayong matatakot, mga kasama. Solid tayo dito sa Davao at I assure you, kita niyo yung mga nandito, Congressman Leviste, Batangas, Cavite, ang pugad ng revolusyon, Kiko Barsaga, nandito ang Duterte Youth Party List, Harold Respicio, Ilocano, nandito si Atty. Vic Rodriguez, na dismaya rin sa corruption sa Marcos administration, tumiwalag na sa kanila. Tayo po ay solid at alam niyo po, sana lang, ito lang ang pagtatapos ko. Sana, alam niyo yung iba po sa ating mga kababayan, kaya hindi lang gugulo. Sila po ay may pinanghahawakan sila na sa 2028 ay magkakaroon na naman ng tunay na pagbabago. Pag tinanggal nila yan, pag disqualify nila ang pangalawang Pangulo para tumakbong Pangulo, maghahalo ang balat sa tinalupan kasi wala na tayong aasahan. Ayan, inciting to sedition na naman ang kaso ko dyan. Dadagdag. At bilang panghuli po, mga kasama, huwag po tayong pabubudol. Nabudol na tayo doon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Rizzo Ontiveros na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan, nagkukunwari, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Anong sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Anong sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pagkatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Pero, yun lamang po, magpakatatag tayo. Huwag tayong susuko. Huwag tayong pabubudol. Sa 2028, magsawa tayo